about you. I wanted to crush you with my bare hands. I cried while I was screaming. Sinakal ko siya. I will kill you. Kara, wake up. You're dreaming. Nanlaki ang mga mata ko nang nakasakal ang aking kamay sa leeg ni Leander. Pulang-pulang mukha niya. Oh gosh, Leander, I'm so sorry. Bulalas ko. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang leeg. Nagmarka doon ang daliri ko. Kinuha ko ang tubig na hindi ko naubos kanina. Hingal na hingal ako. Ilang minuto pa na maging okay ang pakiramdam niya. You scared the hell out of me, hon. Sabay pisil niya ng tungki ng aking ilong. Ngayon ko lang napansin na wala siyang damit pantaas. Hindi ko napigilan ang mga kamay ko. Totoo ba to? Sabay pisil doon. Tumawa si Leander. Don't start, hon. Maybe hindi ka na makakatayo ng kama. Sige ka. Nakatawang banta nito. His ash-gray eyes sparkle with a shimmering smile. Good morning, hon. Bati nito. Sabay lapat ng labi niya sa akin. It was quick, yet I felt like heaven. Hindi ko mapigilan ang aking sariling hindi magkulay kamatis ang mukha ko. Cute! Komento ni Leander at binuhat ako. Umakyat kami sa upper deck. Sumalubong sa akin ang napakaliwanag na sikat ng araw. Napapikit ako nang wala sa oras. I made you breakfast, hon. Sabay halik sa noo ko. Oh, sweet. Hindi ko mapigilan ang hindi mapangiti. He never fails to make me smile kahit simpleng salita lang. Napakagat ako ng aking pang-ibabang labi. Nasundan ng tingin ng matambok na pang-upo ni Leander. Hindi ko maalis ang mga titig ko sa kanya. Parang ayokong mamiss ang bawat kilos niya. Hanggang sa bumalik siya dala ang 2 tray na may lamang pagkain. Akma akong tatayo para tulungan siya. Don't, hon. I can manage. Sabay ngiti at lumabas ang pantay-pantay at mapuputing ngipin nito. Gusto kong takbuhin at damahin siya at halikan. Pero masakit pa kahit papaano. Tolerable naman kasi nakainom na ako ng gamot. Control self. Hindi ko mapigilan ang hindi ngumiti. Inihain ni Leander ang aming umagahan. It was wonderful breakfast with Leander and an ocean view. Arg! Nang mailapag ni Leander ang tray halos lumuwa ang mga mata ko. Ang daming pagkain. Hindi naman ako si Jesus na last meal ko na to, Leander. Nakataas kilay kong tanong. Silly, dig up, you need that. Dinukwang pa niya ako para halikan sa aking mga labi. Kinurot ko ang aking sarili. Ayoko nang magising kong panaginip lang to. Hey, hon, why are you punching yourself? Nakakunot na tanong ni Leander. I am not dreaming, right? Tumawa ito at hinila ko sa railing ng yacht. Pinakapit niya ako doon at nakayakap ang mga kamay niya sa bewang ko. Ramdam kong katamtamang init ng aming katawan at sikat ng araw. This view is paradise, especially since you're in it. Bulong ni Leander sa tenga ko. It made me shiver. Leander and I enjoyed our moment together. We swam in the middle of the ocean. It was full of fun. We laughed every time we splashed seawater on each other. Sobrang saya kahit mahapdi sa mata. I don't care. I had a wonderful time. Being with him means everything. Isa lang naman ang dasal ko, na sana matanggap sila ni Mama at Mommy kung ipakilala ko na siya sa kanila. Dito ako mahihirapan ng kumbinsihin. Ang aking 2 inang naging biktima ni Darius. Sana lang bukas ang isipan nila na hindi kasalanan ni Leander ang ginawa ng kanyang ama. Biktima lang din siya sa kalupitan ng kanyang ama. But how can I convince them? Wala pa nga, nahihirapan na ako. Naninikip na ang dibdib ko sa ganoong isipin. Let's go, hon. Lunchtime. Inalalayan ako ni Leander na sumampa sa yate mula sa paglalangoy ko sa dagat. Inasikaso na rin ang pagluluto ng aming pananghalian. Leander prepared grilled yampo, steamed fish with garlic and lemongrass, sauteed mixed vegetables with garlic butter, a ton of rice and freshly squeezed orange juice. The sun is scorching. Come on, ride on my back. Nanlaki ang mga mata ko sa gusto niyang mangyari. Hoy, Igor Leander, tanto ko. Dumadamobs ka. Masakit pa kapag sumampa ko sa likod mo. Singhal ko sa kanya. Ito naman, baka makalusot lang, Han. Napakamot ito ng batok. How about this one? Binuhat niya ako't sabay ng pagsakop niya ang aking mga labi. Salty. Kantsaw nito. Leander, ibaba mo nga ako. Not gonna happen, Han. Binuhat niya ako hanggang makarating kami sa upper, kung saan siya naghanda ng aming pananghalian.
There you go, hon. He kissed me on the cheek na siyang ikinapula ko. He was the sweetest. Cute. Pinandilatan ko lang siya ng mata para maitagong lakas ng tibok ng puso ko. Our lunch went well. Pinagbanlaw na rin ako ni Leander habang nililinis niya ang aming pinagkainan. Pagkatapos kong maligo, pinatuyo ko ang aking buhok sa blow dry na naroroon. Paglabas ko ng banyo, nakahanda na ang aking damit. It melted my heart that Leander knew what I needed without telling him. As if he was ready every time. Sumampa ko ng kama. Bago na rin yon. Wala nang man siyang naroon tanda ng pagsuko sa aking kainosentehan. Mapait akong ngumiti. What now? Hindi ko alam ang sagot sa tanong na yon. I really don't know. Bahala na. Humiga ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata. Napagod ako sa walang tigil na kakalangoy. The cold water of the ocean calmed my nerves. For the first time in my life, I slept peacefully. No nightmares, no Romulo. Han, wake up! Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at sinalubong ako ng gwapong mukha ni Leander. I need this sleep. Nagtalukbong ako ng kumot. I want more sleep. Pero ramdam kong kumikiliti sa aking punong tenga. Han, it is almost sunset. Bulong nito sa akin. Hindi na ako hinayaang tumanggi dahil binuhat na niya ako kasama ng kumot na ginamit ko. Leander, yung kumot! Leave it, Han. We are going to miss the sunset. Malalaki ang hakbang na ginawa ni Leander. Makarating lang kami sa upper deck. And we watched the sunset together. Ibinalabal niya sa akin ang kumot dahil malamig ang simoy ng hangin. Nakayakap siya mula sa aking likuran. Nakapatong ang baba niya sa aking balikat habang nakapulupot ang kanyang braso sa aking bewang. It's beautiful. Puring saad ko. Ang kulay kahel na paglubog ng araw ang siyang nagbibigay ng kapayapaan sa mga puso namin ni Leander. Dinig kong malalim niyang buntong hininga habang nakatanaw sa papalubog na araw. What are you thinking, Leander? Tanong ko. Kinakabahan ako. I just wish we could stay like this forever, hon. Usal nito malapit sa aking tenga. Amoy na amoy ko ang mainit at mabangong hininga niya. Me too, Leander. Me too. Nang tuluyang lumubog ang araw, pinaharap ako ni Leander. Sinalubong ko ang kanyang mga mata. Puno yun ng pag-aalala. Hon, promise me, whatever happens, don't give up on me. Don't give up on us. Our love, I will let no one or anything take you away from me. Never. I will fight for you. Just to be with you for the rest of my life. Paanas na wika nito na tila musika sa aking mga tenga. Napapikit ako nang lumapat ang labi ni Leander sa akin. Ninanamnam ko ang tamis ng bawat halik niya. Uminit ang aking pakiramdam. Napaungol ako. Kusang tumigil si Leander. Pinagdikit niya ang aming mga noo. I love you so much, Kara. I will die for you. I love you too, Leander. So much. Bumalik na kami sa harbor. Inalalayan ako ni Leander pababa hanggang sa parking, kung saan naroon ang sasakyan niya. Madilim ang paligid. Inalalayan ako ni Leander. Pasakay sa passenger seat. He was holding my hand while he was driving. Hindi ko mapigilan ang hindi ngumiti. Thank you for last night, I said. No, thank you for allowing me to prove how much I love you. Malambing na sagot nito. Leander, may sasabihin sana ako sa'yo. Kinakabahan ako baka magalit siya. Tell me, what is it? Hindi siya lumingon. Nakatutok lang ang mata niya sa daan. Kasi, tumawa siya ng bahagya. Lalo tuloy akong kinakabahan. Yeah, I am waiting, hon. Niyaya ko kasi si Christian na maging escort sa gala night bukas. Napakagat ako ng aking ibabang labi. Mas lalo akong sinalakay ng kaba dahil hindi sumagot si Leander. Leander, he cleared his throat. It's a no, and you are mine now. I don't like anyone standing next to you touching what's mine. Pinisil niya ang aking kamay. Ngumiti ako sa kanya. I will be there, hon. Besides, Clint and Clyde will be there. And some of our friends. Imporma nito sa akin. Who invited you? Well, your former CEO. Clint, he told me to come. Maagap na sagot nito. Being there is very possessive. Okay, wala na akong nasabi. This is chaotic, Leander.
We're here. Agad siyang bumaba para pagbuksan ako ng pintuan. Gusto mo bang pumasok muna? Umiling ito. Clyde and I will have a meeting, hon. Maybe next time perhaps? Tumango ako. Sige na, mag-ingat ka. Text or call me when you can, okay? Paalala ko pa. Sure, hon, will do. I love you. Bumusina ito ng 2 beses. Nakatayo pa rin ako hanggang tuluyang mawala ang sasakyan ni Leander sa paningin ko. Nakabukas ng pedestrian gate. Agad akong pumasok. Pagpihit ko ng pintuan, sinalubong ako ng isang malakas na sampal ni Mama. Sa gulat ko, halos tumabingi ang mukha ko. Ma? Sinalubong kong galit na niyang mga mata. Uwi pa ba ito ng matinong babae, ha, Kara? Ang usapan natin, magdi-dinner lang kayo ni Christian. Ano to? Si Christian ba talaga ang kasama mo? Bakit kailangan mong gamitin ng tao para makipag-date ka sa iba, ha? Bakit kailangan mong itago sa akin to? Ito ang unang pagkakataon na sinampal ako ni Mama, and I can't blame her. She was worried hindi ako umuwi buong magdamag. Hindi mo alam ang takot ko. Kung may masamang nangyari na ba sa'yo, hindi makontak ang telepono mo. Hindi mo man lang naisip na may nag-aalala sa'yo dito sa bahay. I am sorry, Ma. It was unexpected. I thought it was Christian. Naluluha akong sagot. So hindi nga si Christian ang kasama mo. Sino? Sino, Kara? Kasabay ng pagtawag ni Mama sa buong pangalan ko, ang pagdaloy ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Niyakap ko siya ng mahigpit. I am sorry, Mama. Hindi ko po sinasadya. Patawad, Mama. He will hurt you, Kara. You knew that from the beginning. Mula sa gilid dinig kong sabi ni Mommy. Nakatayo na ito. Gulat man ako pero malungkot niya akong tinitigan. I am happy and sad at the same time. Seeing my mommy standing with her artificial bionic leg. Am I that busy? Hindi ko man lang nalaman na nag-undergo ito ng prosthesis. I love him, Mom. Niyakap ko si Mommy. Above all, I know she will understand when she does everything for Darius. Anak, ang daming lalaking nagmamahal sa'yo. You know his motives, anak. Nag-aalala lang kami ng mama mo sa'yo. Her tone changed. She was worried and my mama was too. Kumalas ako sa kanya. Lumapit si Mama sa amin at niyakap niya kami ni Mommy. I'm sorry I made you worried. Patawarin mo si Mama, anak. Hindi ko sinasadya. Nagdilim ang aking paningin. Mahal na mahal kita. Ayokong masaktan ka o mapahamak ka. Tumangulang ako. I deserve that, Ma. Maagang dumating si Red kinabukasan. Dala ang gown na susuotin namin mamayang gabi para sa gala party. Dadaluhan ito ng sikat na mayayamang individual sa bansa. Mga mayayamang negosyante. Dumating din ang therapist ni Mommy sa kanyang bionic prosthesis. Sinanay ang paglalakad niya. She uses a cane to maintain her balance. Inabot na kami ng buong maghapon sa paghahanda. Hindi nakalimot si Leander na padalhan ako ng bulaklak. Kita ko agad ang disgusto ng aking mga ina. Pero wala akong narinig na komento mula sa kanila. Pagsapit ng hapon, sinimulan na ang pag-ayos kina Mama at Mommy. Tumunog ang aking telepono. Lumabas ako sa dressing room. It was Leander. Hello? Hi, hon. How are you? I am okay, Leander. Naghahanda para sa gala mamaya. May kailangan ka ba? Simple kong tugon. I just miss my gorgeous girlfriend. Natawa ako sa simpleng banat niya. Kilig yarn? Che, binola mo pa ako. Sige na, see you later. See you, hon. I love you. Parang musik ang mga katagang yon. I love you too. Sige na, baba mo na to, papasok na ako sa loob. Pagtataboy ko sa kanya. Iisa lang ang gamit namin sa sasakyan papunta sa hotel kung saan gaganapin ang gala night. Mama, you're so beautiful. And of course, Mom, baka magselos. Ikaw din, anak. Sabay-sabay na kami lumabas ng mansyon. Pero inalalayan ko si Mommy dahil naninibago pa siya sa kanyang prosthesis. Kara, kaya ko. Huwag mo akong alalahanin. Hindi ko maiwasan na hindi. Dahil baka ma-out of balance siya dahil bago pa ito. Ilang minuto pa nakarating na kami sa hotel.
Pinagbuksan ni Mang Damian si Mommy ng pintuan. Inalalayan hanggang lobby. Are you sure you will be okay, Mom? Pilit ang ngiti nito pero naglalakad pa rin patungo sa elevator. I admire her courage and determination. Nang bumukas ang elevator sa function hall, pumasok kami doon. Kita ko agad ang tikas ni Christian na nag-aabang sa akin. Diyos ko, baka magkagulo kapag makita ito ni Leander. Nandito na kaya siya? Christian, alangan kong tawag. My lady. Sabay umang ng braso niya sa akin. Are you not informed that I will be her escort tonight, Montreal? Mahina pero may diin na sabi ni Leander. Humingi ako ng paumanhin kay Christian. Tumango naman ito at itinaas ang 2 kamay tanda ng pagsuko. I was, just now. Maangas na sagot ni Chris. Lalo akong kinakabahan sa 2 ito. Baka bigla na lang magsabong dito nang wala sa oras. Leander, please. You should at least be honest with her, Tantoko. Before it is too late. Agad umalis si Christian at pumasok sa loob ng venue. Naiwan kami ni Leander sa entrada. Hindi ako makagalaw. What was that, Leander? Are you not honest with me? Ngumiti lang si Leander, as if he knew what he was doing. Oh God, no. Don't mind him, hon. Let's enjoy the night, shall we? Inumang niya ang kanyang braso. Inakay na ako papasok. Hindi pa rin mawala ang sinabi ni Christian. You should at least be honest with her, Tantoko, before it is too late.